Good evening ho sa inyong lahat. Good evening Share ko po. muna sa inyo ang aking Evening po. screen. Ilan ba kayo? Okay. Yan. So tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng pag-aaral natin sa Matthew chapter 25. At ito ay medyo may kahabaan itong section na ito. Pero kung nag-advance reading na po kayo, you will realize na siya naman ay more or less madaling unawain, ano? So kaya ito po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Amang Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan. Salamat po sa kami ay sinustain mo sa buong maghapon na ito simula sa aming pagising hanggang sa mga oras na ito. Salamat po aming Ama na inalaw mo na kami ay mabuhay sa araw na ito. At salamat po sa pribilehiyo na kami ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, na sa gabing ito ay alam po namin ikaw ang gagabay at papatnubay sa amin. Bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. At nawa ito po ay hindi lamang maging bahagi ng kaalaman namin, kundi nawa ito po ay aming maisagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain mo po kaming lahat, aming Ama, sampu ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, at ang buong COG Bacoor family. Again, Father, we thank you and we give you honor, we give you glory, we give you praise. In Yeshua's name, Amen. Amen. So Matthew chapter 25, part 3, at dito po tayo mag-i-start sa verse 31. Sabi diyan, when the Son of Man, by this time, alam na po natin kung sino yung Son of Man na tinutukoy, no? And every time na pag ito ay ginagamit ni Jesus Christ as his title, he was referring to himself as God. So this is the deity of Jesus Christ, no? The title of his deity. Kaya nung binanggit niya rito, when the Son of Man comes in his glory, so he was referring to his deity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, sa tingin ko po, maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaalam nito no? Na yung title na Son of Man ni Jesus Christ speaks of his glory. And alam natin na ito ay natutunan natin from the book of Daniel, no? And then sabi diyan, and all the holy angels with him. In some translations, wala hong nakalagay na holy angels. But in yung pinaka ano daw po, pinakamalapit na na translation dun sa original ay meron daw po talagang nakalagay na holy angels, no? So when the Son of Man comes in his glory, speaking of his deity, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. At this time, hindi natin alam kung talagang lahat ng disciples niya at lahat ng mga tao nakikinig sa kanya ay alam nila kung na he was talking about himself, si Jesus Christ. For sure, yung mga disciples niya, yung 12 disciples niya, somehow meron na ho talaga silang meron na silang knowledge, meron na silang pagkakilala na si Jesus Christ, siya yung Messiah at siya ay Diyos. But meron pa ring pagkakataon na sila ay nagkakaroon ng pagdududa. So tayo po, siyempre mapalad tayo dahil sa panahon natin, alam na natin, wala na tayong
any doubt at all na si Jesus Christ is God. Verse 32, all the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. So, dito po ay kinategorize lang ang dalawang uri ng tao o dalawang grupo ng tao. Ang isa ay ang shepherd at ang isa ay ang ang isa ay ang sheep at yung isa ay ang goats. So, basically, yung pong goats, bagamat siya ay na-i-connect sa mga sinners, na-i-connect sa hindi maganda, pero as an animal, ang goat po ay hindi kabilang sa mga unclean animals. Ang goat ay kabilang sa mga clean animals. So, pero ganun din naman yung sheep. Ang sheep ay kabilang din siya sa mga clean animals, hindi siya kabilang sa unclean. Kaya lang bakit yung parang dito ang dating, di ba? Ang goats ay yung masama at yung sheep ay yung mabuti. Well, maybe because si Jesus Christ kasi ay inihambing niya ang sarili niya sa isang sheep, no? So kaya hindi sa isang goat, but it doesn't mean na yung goat po dito ay siya ay unclean animal. Ang goat ay clean animal siya. Isang ginagamit siya sa mga sacrifices nila, no? Inihahandog ang goat. So kaya hindi siya unclean animal. Dito, sino ba yung sheep? Sino ba yung goat? Well, siyempre, ang alam na po natin, ang mga sheep, sila yung mga righteous, yung mga goat, sila yung mga unrighteous. So darating po yung time na dalawa lang ang kategorya ng tao. Yun ay mga righteous at saka yung mga unrighteous. Siyempre, sino ba yung mga righteous na mga tao na kabilang doon sa sheep? Sila yung mga taong nagtiwala, no, nagtrust, no? Nagtrust kay Jesus Christ bilang kanilang Messiah, bilang kanilang Savior. Sila yung mga taong nagrepent sa kanilang kasalanan. Sila yung mga taong tumanggap ng sa Panginoong Jesucristo, nagsuko ng kanilang buhay bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, no? Tumanggap sa Panginoong Hesus. Yung mga goat, sila yung mga kabaligtaran nun. Sila yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. Sila yung nandoon sa kategorya na yon. And then in verse 33 it says, and he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, no, yung mga sheep, come you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Wow, ang ganda naman, no? Yung pangako ng Panginoon sa mga righteous. Well, kung tutusin, wala naman talagang righteous na tao. Lahat tayo ay unrighteous. Naging righteous lang tayo dahil sa Panginoong Hesus. Nagtiwala tayo, we trust in the Lord Jesus Christ, and we accepted Him as our Lord and personal Savior, that He is our Messiah. And because of that, tayo ay binilang ng Diyos sa mga sheep, at ang pangako ng Diyos sa mga sheep ay they will inherit the kingdom, no? The kingdom of God. Sabi dun sa verse 35, ano ba yung ginagawa nitong mga righteous na ito, itong mga sheep na ito? So, nakita ko natin doon sa mga nakaraang pag-aaral natin na tinalakay doon yung rapture, tinalakay doon yung second coming, at tinalakay natin doon yung while waiting for the rapture, and of course for the second coming later on. How do we prepare ourselves? At nakita natin doon that we should be good stewards of whatever is entrusted to us. We should make use of the gifts, the talents that God has given us and multiply it. Make use of it. Habang nag-iintay tayo for the rapture of the church. Habang nag-iintay for the second coming of Jesus Christ.
we should be good stewards of God's God's property. Whatever He has entrusted to us, we should be good stewards of it. Whether yan ay financial or talents and gifts, anything that God has entrusted to us, we should be good stewards while waiting for the rapture of the church and for the second coming of Jesus Christ. And dito po sa verse 35, sabi niya, dinescribe niya kung ano yung ginagawa ng isang righteous. Kumbaga sa term natin ngayon, ng isang born again Christian, ng isang believer. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. So ano daw po ang isang gawain ng born again, ng isang righteous person? Unang-una ang mapapansin natin dito, yung king ay in-identify niya yung sarili niya doon sa mga sick, doon sa mga in prison, doon sa mga naked, doon sa mga stranger, di ba? In-identify ng king yung sarili niya doon sa, kumbaga, tinatawag natin nasa laylayan ng lipunan, sa mga less fortunate, sa mga people who are in need, who are suffering, who are in pain. Doon niya ina-identify yung sarili niya, hindi doon sa mga mayayaman, sa mga sikat, sa mga powerful, but he identified himself. Kaya sabi niya, yung ginawa niyo sa kanila, no, nung sila'y nagugutom, pinakain nyo, sa akin nyo ginawa yon. So parang yung king, instead of identifying himself with the powerful, famous, and rich, he identified himself doon sa mga nasa laylayan ng lipunan, doon sa mga kapuspalad, doon sa mahihirap, doon sa mga gutom, sa mga may karamdaman. Dahil ang sabi niya, yung ginawa nyo sa kanila, sa akin nyo yung ginawa. Okay? So parang sa akin nyo ginawa yon, yung ginawa nyo sa kanila yon. So now let us take this in context, no? In context. Kasi sabi diyan, when did we see you a stranger and take you in? Now remember sorry. Sorry po. Remember po na we have to take this in context. Kasi nung time nila, ang kultura po kasi ng mga Hudyo ay napakataas ng kanilang pagtingin sa mga estranghero, sa mga hindi nila kilala, sa mga bisita nila na hindi naman nila kilala, minsan kahit walang pasabi. So, kung ang mga Pilipino is very hospitable, wala tayong panama sa pagiging hospitable ng mga Hudyo. And that was their culture, kaya they are even willing to lay down their life for a stranger. Kahit na isakripisyo nila yung kanilang sariling mga pamilya, yung anak, kahit walang kainin yung mga anak nila, ang pamilya nila, basta may mapakain sila sa isang totally stranger sa kanila. Well, the context of that is because that's the culture of the day. And the reason why it's the culture of the day, we have to look at the situation ng mga panahon nila. Ang lalayo ng mga bahay, ang mode of transportation nila ay hindi katulad ng mode of transportation natin. Bihira ang kumbaga walang hotel nga, meron yung mga inn.
ano pa, hindi pa yung katulad ngayon, no? Ang source of income nila hindi ganoon katulad sa atin ngayon. So, at ibang-iba yung panahon nila sa panahon natin ngayon. So, kaya itong mga ano na ito, itong mga talata na ito, we have to put that in context. Hindi na natin pwedeng gayahin yung katulad ng sitwasyon nila noon at i-apply natin ngayon yan. No? So, may cultural background kasi yan. May customs and traditions na nakapaloob dyan. Okay? Kaya nila ginagawa yun nung mga time na yon. But nowadays, we have to have wisdom. Kung tayo ba, I don't believe na merong isa sa atin na total stranger kakatok sa pintuan natin at patutulugin natin sa loob ng bahay natin. No, maaari siguro abutan natin, mabigyan natin ng pamasahe or abuloy or kung ano man, pero para kupkupin mo sa loob ng bahay mo na totally stranger talaga, hindi mo kilala, hindi mo alam kung saan nanggaling, hindi mo alam kung sinong tao to, wala sigurong gagawa po sa atin yan, no? Sa panahon natin ngayon. Kinukwento nung nanay ko, nung tatay ko, nung panahon ng Hapon, kasi taga Manila sila, mami ko taga Sampaloc, ang tatay ko taga Santa Ana, Manila. Nung pumutok ang gera dito ng World War II, ang mami ko ay yung pamilya nila, tumakbo sila ng Nueva Ecija. Pero naglakad lang sila papunta from Sampaloc to Nueva Ecija, naglakad lang sila. And along the way, may mga madadaanan silang mga bahay at doon sila makikikain, doon sila makikiinom. Totally stranger sila, pinapatuloy sila. Pinapakain sila, pinapatulog sila kasi ang haba ng lakbay hanggang Nueva Ecija eh. So, mga bata pa sila noon, maliliit pa lang sila. Pero pinapatuloy sila. Why? Because of the situation. May ano World War II eh. Sinasakop ang Pilipinas eh. Kaya talagang magtutulungan ang mga Pilipino noong mga oras na yon. Kaya kahit totally stranger ka, patutuloyin ka noon. Tsaka iba yung panahon pa nila noon kaysa sa panahon ngayon. Di ba? Ibang-iba. Totally. Kaya kukunin natin ito in context, mga kapatid. Huwag natin itong i-apply literally sa atin. We have to think about, we have to consider the culture of the day nung panahon nila na yan at yung mga situation natin ngayon, no. But the thing is, we get the principle, no. We get the principle kung ano yung nakapaloob na principle dito, na tayo po na mga born again Christians ay inaasahan na magiging hospitable tayo. Siguro nga isa ito sa tingin ko po, no, na maaring it's about time na mag-open na rin ang church natin, ang other ministries. Kasi katulad nung dati, nagmi-minister tayo sa prison eh. Ang tagal nating ginawa yan at maraming kapatiran ang mga lumago ang kanilang pananampalataya at ang commitment nila because of the prison ministry. So, pero for some reason, na-stop po ito. And yung mga pagbisita sa mayroong may sakit, and alam natin, within our church, mayroon nung nangyayaring ganyan sa atin mismo. Yung mga church member, may mga binibisitang may sakit, may ipinagpe-pray, dinadalaw sa ospital. No? Nangyayari naman sa atin ito. And when we do that to our brethren, ang principle ng Diyos dito, you are doing it to me. No? So, kaya, ano po, no? Hindi pala sayang yung bumisita sa may sakit at pinag-pray natin or binisita natin yung nasa kulungan o naging hospitable tayo sa ating let's say sa ating kapitbahay, naging hospitable tayo sa ating pong kamag-anak, you are practically doing it to the Lord. Ang sabi niya rito. Kaya sabi sa verse 40, and the king will answer and say to them, surely I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Now the question is, sino yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na brethren niya rito?
Well, at that point in time, syempre he was talking to his disciples who are the Jews. He was referring basically doon din sa mga Hudyo. So, kumbaga, yung time na yon, ang tinutukoy niya dito ng mga brethren niya is yung mga Hudyo na nandoon, doon sa Jerusalem. No? So, yun ang tinutukoy ng Panginoon. Now, applying the principle again, then, sino ba ang brethren natin? Sino ba yung mga kapatiran natin? First and foremost, yung mga kapatiran sa church, no? And of course, yung ating po mga immediate family members, yung mismong pamilya natin, kamag-anak natin. We have to be generous and hospitable, and ano po tayo, dapat we minister to them when they are sick, we minister to them when they are in need, at maging bukas palad tayo, especially pagka bine-bless tayo ni Lord. Hindi naman kailangang maging mayaman tayo para tayo ay maging blessing sa iba. Maliit o malaking pagpapala ay pwede nating ma-share ito. It's just a matter of how we do it, yung ating pong pagiging hospitable, no? So ito yung ine-expect sa atin. Then, ito po yung contrast, verse 41, he will say to those on the left hand, sino po yun? Yung mga goats, no? Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. So it's just the opposite of the righteous. Kasi sabi niya rito, for I was hungry and you gave me no food. Meaning they don't care. These people don't care, di ba? Kung may gutom dyan, bahala kayo, problema niyo yan kung wala kayong makain. I was thirsty and you gave me no drink. Alam naman natin yung scarcity of water sa kanila, especially kung ikaw ay naglalakbay. Hindi ganun kadali yung source of water. Unlike today, sa panahon ho natin ngayon, everywhere you go, ang daling makahanap ng maiinuman, ang daling makahanap ng makakainan sa panahon natin. Pero yung sa kanila noon, mayroong ano talaga, may scarcity of food, may scarcity of water because of the condition, the living condition that they have before. Kaya napaka-importante talaga noon yung pag nagugutom ay pakainin mo. Pag nauuhaw ay painumin mo. Now, despite na mayroong mga ganon, may mga tao pala dito, ini-illustrate ng Panginoon na they don't care about those people who are hungry, who needs food, no? Even those who are thirsty, they don't give drink. Ang tawag ng Panginoon sa kanila, no? Devil, kumbaga, depart from me, you cursed, no? Mga curse ang tawag ng Diyos sa kanila, sa mga taong walang pakialam sa kapwa nila. Kahit na may kakayahan sila na tumulong, may kakayahan sila magbigay ng pagkain, magbigay ng inumin, pero because they don't care sa kapwa nila, kaya sabi ng Panginoon, you cursed into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Sabi niya, I was a stranger and you did not take me in. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Alam niyo po, itong pagbisita sa isang nakabilanggo ay mabigat mahalaga po sa kanila to. Bakit? Kasi during their time, ang isa pong preso ay bihirang pakainin ito. Hindi katulad ngayon, may budget ang government eh. 'Di ba? Merong allocation ang government para sa mga nabilanggo at kumakain sila 3 times a day. Hindi nga lang po ganoon kainam yung kinakain nila, pero may kinakain sila. Kakain sila ng almusal, may mga nagkakape pa nga sila eh. Kakain sila ng tanghalian, kakain sila ng hapunan. So provided sila ng government. Nung time po nila Jesus Christ, kapag ikaw ay bilanggo, walang ganoon, walang budget ang government para pakainin ka. Kaya para kumain ka, kailangan may dumalaw sa iyo at magdala ng pagkain.
Kasi pag walang dadalaw sa iyo, wala kang kakainin. Kasi hindi ka pa kakainin ng gobyerno. Oo, ngayon makita nga natin sa ibang bansa parang meron pa mga kulungan na parang hotel eh. Di ba? Yung nga lang dito sa atin ang talagang hindi maganda. Pero at least meron po silang kinakain provided. So kaya sa kanila nung time na yon napakahalaga po na may bumibisita sa prison. No? May bumibisita sa nakabilanggo kasi para makakain sila. And plus, alam niyo po, ito ay narinig ko lang sa kwento ng mga bilanggo, no? Kasi ako'y matagal nag-Bible study ako diyan sa bilangguan eh. Matagal ako nag-Bible study diyan sa may Camp Bagong Diwa. At ang isa po sa pinakamabigat na dinadanas ng bilanggo doon ay yung walang dumadalaw. Kapag wala akong dumadalaw sa kanila, meron akong isang na ano doon, nakilala, ang pangalan niya si Max. Ang dami niyang peklat sa ulo kasi kalbo na siya tapos ang dami niyang peklat sa ulo. Ay, ano nangyari diyan? Bakit ganyan yung ano? Pala ang ginagawa niya, pag araw na ng dalaw, iuumpog niya yung ulo niya doon sa rehas para mahilo siya, magdugo, kasi nga na para daw pakiramdam niya mababaliw siya. Pag nakikita niya ang mga kasama niya sa kulungan ay may mga dalaw, may mga kamag-anak, tapos siya bukod tanging wala. Kasi tinakwil na siya ng kanyang mga kamag-anak, magulang, kapatid, at pinabayaan na siya doon sa kulungan. At sobrang lungkot, sobrang hirap ang dinadanas nila pag walang dumadalaw. No? So, kaya siguro magandang ibalik natin ulit ang prison ministry natin. No? Maganda rin sigurong pag-isipan natin to na magpakain tayo sa mga less fortunate na mga tao. Siguro pag-isipan din natin ulit na paano ba tayo makakapag-provide. Kasi blessed tayo as a church. Hindi tayo mayayaman, pero when you look at the people every Sunday, we are well provided no? Ng Panginoon. Talagang sinusustain niya tayo. So maybe it's about time for us as a church to think about this ministry to the sick, ministry to those who are naked, ika nga. Baka po meron tayo baka mga cabinet natin na halos hindi na natin malagyan ng damit sa dami. Tapos bili pa tayo ng bili linggo-linggo. Wala na tayong mapaglagyan, di ba? Baka tapos meron pala mga tao sa paligid natin na kahit kapirasong kumot wala. Baka nandiyan lang sa paligid natin na may mga tao pala dyan na wala silang damit, walang maayos na kasuotan, walang tsinelas, no? Walang makain, isang beses lang kumakain sa isang maghapon, na namamalimos at etc. Baka magandang pag-isipan natin ito. Dahil as a believer, as a born again Christian, nakita natin dito sa pinag-aaralan natin ngayon. Ito pala yung ginagawa ng isang righteous. Ito pala yung ginagawa ng mga sheep at kabaligtaran nun ang ginagawa ng mga goat. At nakita natin kung ano yung acceptable sa Diyos. At ang acceptable sa Kanya ay yung ginagawa ng mga sheep. No? Na ando doon yung kanila pong generosity. Na ando doon yung kanilang pag-abot sa kanilang kapwa na nangangailangan. So pag-isipan natin ito, ipanalangin natin. Baka the Lord is leading us to another ministry na kasi sa church po nakikita ko tayo nagtutulungan, nagdadamayan, pag may sakit, nagdadalawan, dinadalaw, pinapanalangin, nag-aabot ng konting tulong. Minsan kahit hindi nanghihingi ang kapatiran dahil alam nila na may pangangailangan, yung mga kapatiran na nagkukusang loob. Diba? At nakita ko po even during the pandemic, nakita natin kung paano within our church sa atin po ng mga kapatiran, kung paano tayo nagtulungan, kung paano tayo nagsuportahan. And maybe it's about time for us to
to look at the ano po, no, outside the church naman. Tingnan natin, baka may mga tao sa paligid lang natin na they need our touch, they need our help. They need food on their table, they need clothes on their back. Baka meron hong ganoon. Pag-pray natin, baka binubuksan ni Lord ulit tong ministry na ito para sa atin. So para hindi ho tayo nakatingin lang sa apat na sulok ng ating simbahan at tayo-tayo na lang. Di naman po masama, no, na tayo-tayo magtulungan. And that is expected of us. Na tayong mga magkakapatira sa Panginoon ay tayo yung magtulungan. Pero let us also look outside our church na may mga tao baka sa paligid natin, malapit lang sa atin, na sila'y may pangangailangan at meron tayong maitutulong sa kanila. Verse 44, then they also will answer him saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them saying, assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So you see the big difference, no? Very simple yung pong comparison between the goat and the sheep. Very simple and easy to understand. Ano ang ginagawa ng isang sheep? Ano ang ginagawa ng isang goat? Ano ang tingin ng Diyos sa isang sheep? Ano ang tingin ng Diyos sa isang goat? And they will be separated, no? Kasi alam naman po natin paulit-ulit na yan at alam na natin lahat yan na hindi tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Pero bilang ligtas, ine-expect sa atin na gagawa tayo ng mabubuting gawa. Ine-expect sa atin na yun ang magiging kumbaga output natin. May ine-expect sa atin na bilang born again Christian, bilang tinaguri ang righteous in the eyes of God, may nakikitang action sa atin. At yung action na yon ay yung mga nabanggit na nga dito, no? Helping the needy, no, reaching out to them, giving them food, putting clothes on their back, and visiting the sick. So these are just simple things na sa tingin ko po not too complicated para hindi natin magawa. It's just a matter of opening our eyes and taking that step of reaching out, no? Wag nating hayaan na mawala 'yon sa church, sa atin na magkakapatiran. Sino nangangailangan, sino ang in need na nandiyan, ipagpatuloy po natin 'yon. But let us not also forget, may mga kapitbahay pa tayo. May mga kababayan pa tayo, no? May mga kapwa Pilipino pa tayo na nakikita at dumadanas din sila ng kahirapan sa buhay. At kung may kakayahan tayo, binless tayo ni Lord, then why not reach out to them? Sabi niya, and this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So, very simple po mga kapatid yung ating lesson for tonight. Very practical, easy to understand. It's just a matter on how do we apply the things that we learn. I believe God has a message for all of us. I believe God has a message for our church. Na let's explore, no, itong ministry na ito, helping the poor, reaching out to the needy, visiting the sick, no, putting clothes or giving clothes sa mga nangangailangan. Things like that. Marami yung tayong pwedeng gawin in reaching out to them. Okay? So, kaya ipag-pray po natin, panalangin natin sa Diyos na, Lord, nililid mo ba kami sa ganoong ministry? Bigyan mo po kami ng wisdom, bigyan mo po kami ng guidance. Ipakita mo po sa amin, just like what I have said last Sunday, kung tayo po ay kailangan na mag-move, sasabihin sa atin ng Diyos. Kakausapin tayo individually, kakausapin tayo as a corporately as a church,
kung tayo ay kailangan ng mag-move, kailangan ng umaksyon, no? Kailangan na mag-explore at mag-expand sa other ministries natin. So ipag-pray po natin ito. So if we claim that we are sheep, we don't belong to the goats, then ang sheep, nakita natin kung ano ang kanyang ginagawa. At nakita rin natin kung ano ginagawa ng goat or ang hindi ginagawa ng goat. Di ba? So, dito na lamang po mga kapatid at dalangin ko po sa Diyos na itong mga talatang binasa natin from verse 31 to verse 46 ay magminister sa atin at magbukas ng isip at puso natin at magbigay ng opportunity sa atin to look into other ministries that we can do in our community. God bless us all at tayo po ay magsasara sa panalangin.